Dito ako sa America sa Parjoy. Introduce yourself. Read the story. Introduce yourself. Introduce yourself. Sino na? Ikaw na. Ikaw muna. Introduce yourself. Ayusin mo. Pogi lang kasi ako. Pogi. Hello everyone, my name is Brother Brother. I am from America's Parjoy Catholic School. I'm grade 11. I'm 15 years old. Conan. Hello everyone, my name is Alan Dominares. I'm in grade 11 STEM Mystical Rose. What did you say? Tama. And we're gonna gagawin sa vlog. Hello everyone. Tama. Okay na. Okay ka na. Hello Jesse. Okay ka na. Ikaw, Mark. Ano pangalan mo? Ako po si Martin Andrino kanina. Grade 11 science. Okay na. Magandang umaga sa inyo lahat. It's your host, Zach Estuye. And nag-aaral po ako sa Miracles of Parjoy or MCJ. And grade 11 po ako doon. Hi, I'm Adan Dominares, and I'm a grade 11 student at Miracles of Parjoy Catholic School. Hi, my name is Gerson Negrit from grade 11 STEM. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako po si Mark Alejandrino B. Calica, 16 na taong gulang at nag-aaral sa Miracles of Parjoy Catholic School. Hello po mga kababayan, ako po si Frederick Conyo. Ako po ay grade 11, 15 years old sa Miracles of Our Joy Catholic School. Ako po ay estudyante doon. Isa po ako sa mga host sa Teen Talk Show, and like and subscribe, and let's get on to the video. Magandang umaga sa inyo lahat. Welcome to the Teen Talk Show with your host, Zach Estuye or call me Zach. And with Gerson Negrito, Mark Calica, and Adnan Comenares, and Frederick Gonyo. So, ang topic namin today is Matatag Curriculum K-10. So, ang mga questions na itatakal namin is K-12, papalitan pa? At anong mga bago dun? At kailan ba ito may implement? So, to our fellow classmates, tara, pag-usapan natin. August 10, 2023 ay inilunsad ni VP Sara Duterte ang Matatag Curriculum. So, paano ang K-12? Simple lang ang paliwanag sa katanungan mo, kaibigan. Ang K-10 ay bagay ng K-12. Ang binago lamang dito ay ang curriculum ng grades 1 to 10. Wala pa ang grades 11 to 12 dahil bago pa lamang ito na curriculum ng senior high school. Binago ang grades 1 to 10 dahil ito ay outdated na at matagal na. Kung kaya, ito muna ang inuna. Gets ko na. Hindi ibig sabihin na binago ang grades 1 to 10 ay hindi na kailangan ang grades 11 to 12. Tama po ba? Tama ka dyan, kaibigan. Dahil nasa batas pa rin natin ang grades 11 to 12. Kaya ang ngayon ay pinag-aaralan at pinag-iisipan pa rin natin ito para ito'y may pabuti natin. So, paano outdated ang K-10? Well, pakinggan natin muna ang mga komentaryo ng mga estudyante. Ang pong palagay ay tamang assignments. Di magamit sa trabaho ng ibang subjects. Yan, okay, totally agree ako dyan. Kasi, as a student myself, nahihirapan talaga ako pag ano. Imagine mo, pag uwi mo, tapos imagine mo, nakamutan mo yung ano ko. Tapos pagka-buklat mo ng notebook mo, ang daming homework, no? Pero at least, buti, na-notice ng DepEd, and iibahin yung, or babaguhin ang curriculum ng K-10. At least, matatanggal yung mga unnecessary subjects or mababawasan ang mga pagdami ng homework. Ang masaklat naman po dyan ay may mga gagraduate po sa old college or sa college nila. Sabay, hindi naman po sila makakuha ng trabaho dahil hindi naman magagamit ang mga subjects na pinag-aralan nila sa old curriculum nila. Pahirap talaga yung old curriculum na yan. Hindi lang sa mga guro, pati na rin sa mga estudyante. Ang masaklap pa ay maraming estudyante na hanggang ngayon ay hindi pa rin marunong magbasa
dahil hindi matutukan ng mga guro ng husto ang kanilang estudyante sa dami-dami din kanilang ginagawa at pinag-aaralan. Well, initially, ang curriculum ng K-10, ito ay yung pagbabawas ng mga subjects na hindi kailangan. At lahat ba ng level na ba ang implementation nito? Hindi. Ito ay by batch. Sa school year 2024 ay ang grades 1, 4, and 7. Sa school year 2025 ay ang grades 2, 5, 8. Sa school year 2026 ay grade 3, 6, and 9. At sa school year 2027 ay ang grade 10. Anyway, thank you Adnan. And, by the way, may pagbabago ba sa school calendar natin? So far, ay same pa din. Okay. So, kunwari, ang estudyante nakatapos na ng K-10, pwede na ba sila mag-college? Hindi pa. Dahil batas na kasi ang K-12. Oh, para sa mga guro at estudyante, ano sa tingin nyo? Okay ba ang K-10? Ano sa tingin nyo na dapat baguhin sa edukasyon ng Pilipinas? Don't hesitate to voice out your views. Tara, mag-usap tayo. Hanggang sa muli. We are the Teen Talk Show, and thank you all for watching.